Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Ayan. Kakatawa si Amy Marcos sa cellphone ko. Si Amy Marcos, sabi niya kay PBBM, huwag ka mangialam. Huwag ka mangialam sa business ng Senado. Papaisip ka Di ba kayo nga itong pakialamera? Kayo nga itong pakialamero? Kayo nga itong gusto ninyong baguhin ang leadership dyan sa Senado para protektahan si Sara Duterte? Diba? Kaduda-duda yung ginawa nyo dyan Sabi ni Amy, no? Noon naman napalitan naman yung presidency dyan, yung leadership dyan sa Senado Hindi naman kami nagkapit tuko dyan, hinayaan namin, walang ganyang reaksyon. Kumbaga, pinapalabas yan, normal lang ito Hindi yan normal. Bakit may nagpoprotesta? Bakit ayaw ng taong bayan sa ginawa ninyo dyan sa Senado? Kasi madumi kayo maglaro. Inilabas nyo si Bato para bumoto at maagaw ninyo yung Senate presidency dyan kay Tito Soto. And ano yung motibo nyo? Bakit nyo nilabas si Bato? Kasi that same day, ipinasa ng House of Representatives yung articles of impeachment. The same day. Hindi ba magdududa ang taong bayan dyan sa ginawa ninyo? Diba? Bakit yung pinalabas si Bato? Malinaw. Kasi alam nyo, nadidihado si Sara Duterte. Lugmok siya dyan. Kasi sunod-sunod yan Naglabasan yung mga ebidensya. Dyan sa clarificatory hearings ng House of Representatives, di ba, nagsalita yung AMLAC. Ang dami pong nagsalita dyan. Ang NBI, nagsalita din. Ang VIR, hindi pa nga nilalabas sila dyan yung mga tax records. Ang SEC, lumabas din dyan. Sunod-sunod. So, naramdaman ninyo, dyan sa Senado, noong minority, grupo nila Alan Peter Cayetano, teka, mukhang dihado na si Sara Duterte. Kaya inilabas ninyo si Bato, nagbotohan kayo, you have the enough number, para ma-outseat o matanggal sa pwesto itong si Tito Soto. Tapos sasabihin nyo, noon naman, hindi naman kami nagre-react ng ganyan. Kasi madumi yung laro nyo. Kung malinis yung laro nyo, hindi magkakaganyan sa Senado. Dirty games yung ginagawa ninyo Yung motibo talaga ninyo, protektahan si Sara Duterte, protektahan si Bato, nagdrama-drama pa kayo ng shootout yan. Para itakas ninyo si Bato. Tapos kayo, magtataka kayo bakit nangyayari yan? Mabasa nyo po yan, ka-coffee. Nasa One News. Sabi niya ni Amy Marcos I think what the administration is doing to the majority bloc is already very obvious. Since even the president is now lambasting the Senate and meddling with the online voting issue. Nangyayari ba ang presidente dyan? May say ba ang presidente dyan? Tinanong siya ng media malamang magkukomento siya ang presidente ng Pilipinas. Sinabi ba ang meddling, ginagamit mo yung posisyon mo, nag-i-intervene ka para sa kagustuhan mo. Pinapalabas ni Amy Marcos na nangyayari ang presidente. Meddling with the online voting issue. May nakita ka bang dokumento na sumulat ang presidente dyan sa mga senador? Sige, wag natin sabihin kay Tito Soto yan o kay Alan Peter Cayetano at sinasabi ng presidente, wag nyong i-grant o wag nyong i-approve yung online voting na yan. May nakita ba kayong ganyang dokumento na sinasabi niya na si Bato lang ang makikinabang dyan? Na sinasabi niya, unfair yan sa ibang mga manggagawa sa ordinaryong Pilipino na kinakailangan pumasok araw-araw kapalit ng minimum wage, samantalang ito si Bato hindi pumapasok, sumasahod at pwede pang bumoto kahit online. May ganyan bang sinabi ang presidente? Official documents Ang term na ni Amy Marcos dyan, nangingialam na si presidente. Sa business sila dyan sa Senado. Tinanong siya ng media, nagsalita siya. Kung no comment siya dyan, sasabihin niyo, walang reaksyon ng presidente. Nagkakagulo ng Senado, walang ginagawa ang presidente. Diba? May pagkabopols talaga to si Amy Marcos sa totoo lang Senator Amy Marcos has criticized the Marcos administration over what she described as increasing interference in the Senate's affairs. Doon pa lang first line pa lang She described as increasing interference in the Senate's affairs. Mga waray dyan, nabibisaya naman tayo. Senate's affairs. Kung nangyayari ang presidente dyan sa Senado, sana hindi si Alan Peter Cayetano ang Senate President. Sana hindi kayo ang majority. Di ba common sense Malinaw naman yung grupo ninyo, yung Judas 13. Yung grupo nyo na yan, makasara yan. Maka Duterte yan. So kung ang presidente pa lang nangingialam dyan sa Senado, sana hindi kayo yung nandiyadyaan. Sana nananatili dyan yung grupo nila Tito Soto.
Tapos sasabihin ninyo, there is an increasing interference in Senate's affairs. Dahil magulo na ang Senado, sinasabi nyo nag-i-interfere na ang presidente. Ano, para isisi nyo sa presidente, kaya magulo yan dahil nag-interfere ang presidente. Ganun ba yun? Si Tito Soto na nga nagsasabi dyan They will exhaust yung mga remedyo, mga remedies, mga legal remedies, o kung ano man yung mga ways para ma-address yung problema dyan bago sila umakyat sa Korte Suprema. Ano magagawa ng presidente? Wala naman jurisdiction ng presidente. Diyan sa Senado, kung magulo kayo, magulo kayo. Walang kasalanan ng presidente dyan. So yung claims ninyo na nag-i-interfere ang Pangulo ngayon o nagugulo ang presidente dyan o pinakikialaman ng presidente ang business ninyo dyan o ang kalukuhan nyo dyan sa Senado, bakit kayo pa rin yung may control dyan sa Senado? Common sense yan. Senator Amy said that actions of the executive branch, including remarks made by President Bongbong Marcos against the Senate, were crossing constitutional boundaries between the executive and legislative departments. Napakabobo ni Amy Marcos dito. May crossing na nagaganap Kumbaga, nananakop na. Lumalabis na. Ma'am, anong issue? Tinanong lang yung presidente ng media. Nagsalita ang presidente. Tapos, may constitutional kinocross na raw. O kumbaga, ito yung boundaries, di ba? Ito yung kalsada, ito yung boundaries. O, teritoryo namin to. Ito, teritoryo nyo. Ito yung presidente, teritoryo ng executive, teritoryo ng legislative. Ang executive branch daw, lumalabis na, tumatawid na roon. Yun yung nga yung sinasabi nila, nag-i-interfere na. Nangingialam na yung term nila, crossing constitutional boundaries. Di ba kayo yun? Di ba? Kayo tong mga bulok na senador dyan, karamihan sa inyo dyan sa majority, kasalukuyang majority, ang dami nyo nga sinasabi sa executive Ang dami yung sinasabi sa presidente, hindi ba crossing constitutional boundaries yan? Back to you. Bumabalik sa inyo yung mga pinagsasasabi ninyo, mga ginagawa-gawa ninyong kwento laban sa administrasyon. Ayaw nyo pala na nagkukomento ang presidente sa gulo nyo dyan sa Senado. Bakit napakarami yung komento? Si Marcoleta, si Robin Padilla, kung ano pang sinasabi ni Robin Padilla dyan. Yan, si Amy Marcos, karamihan kayo dyan mga senador. Ang dami yung komento sa executive. Ibig sabihin, kayo din pala, tumatawid na kayo. O nagmamalabis na rin kayo, nangingialam na rin kayo sa business ng executive. Pero binato sa inyo yan, ang petty, napakababaw na issue. Na matagal nang ginagawa nyo yan. And walang mali doon. Nagbigay ka lang ng opinion. Kayo nga sobrang opinionated nga kayo. Napakarami nyo nga sinasabing opinion President Marcos earlier raised opposition on allowing senators to vote and participate in Senate proceedings through online means. Kasi naman, sino ba naman kasi ang pumapayag na pwedeng bumoto ang isang pugante online? Di ba? Kayo lang yan. Kayo mga tangandilis lang yung pumapayag dyan sa proposal ni Marcoleta. Bakit mo papayagan na isang pugante nagtatago sa batas Sa batas na. Nagtatago sa batas. Hinahabol na siya ng PNP, hinahabol na ng DOJ, ng NBI. Tapos, sa mga very important issues ng Pilipinas, gaya ng impeachment trial, ihahayaan mong makaboto yung tao na yan, hindi na nga nire-respeto yung batas ng Pilipinas. Kesyo dahilan nila, may, ang tawag yan? Horse manure. Sabi ng mga netizens, kasi si Robin Padilla, yung horse manure daw ang tawag nila. Kesyo daw, okay lang, baguhin yung rules kasi may mga uncontrollable instances gaya ng El Nino. Napahiya na nga siya doon kay Irvin Tulfo. Yung construction worker, bilad na bilad sa initan Nasa labas pa yan Tapos si Bato hindi makakapasok dahil matindi ang init. Diba? Yun ang gusto nilang palabasin. Nakakatawa. Special treatment kasi yung binibigay ninyo dyan kay Bato de la Rosa kasi mag-i-impeachment So kinakailangan nyo nabigyan pa rin siya ng chance na makaboto kasi dagdag point siya kay Sara Duterte kasi alam niyo na magtatago forever yan na hindi lalabas. So kailangan yung baguhin, palitan niyo yung Senate rules para maging favorable, para maging convenient kay Bato de la Rosa. At kung sino man yung iba pang makukulong. Paano mo pa bobotohin yan? Halimbawa, si Bato sa senator judge siya, di ba? Magbobotohan halimbawa sa mga
ikukonvict na nila si Sara just sa impeachment, hindi nga dumalo ng mga hearing yan eh. Anong malay niya sa mga presentang ebidensya? O magdidesisyon siya, hula-hula na lang siya. Kalokohan. Senator Amy claimed there are efforts to weaken the Senate's independence. Ano na naman to, Amy Marcos, oh? May mga efforts daw po, may mga ginagawa daw po na pinapababa o pinapabagsak ang pagiging independent. Tama ba Tagalog ko? Pagiging independent ng Senado. It seems the intent is to paralyze us because they are afraid of what a real Blue Ribbon investigation will reveal. They want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plan. Sino nagsabi? Papayag ka, magiging rubber stamp ka? Taga-pirma lang, papayag ba? Kayo, yung majority, papayag kayo. Bakit kayo papayag? Kayo nga yung majority. I-weekend kayo, huwag kayo magpa-weekend. Pahihinain kayo, huwag kayo magpahina. Matatag kayo. Actually, control nyo nga ang Senado eh. Sinong mahina dyan kung nagpaano kayo? Kung nagpadala kayo sa pressure? Baka naman kasi, kayo din mismo. Pressure din kayo. Kaya kayo sumanib dyan sa majority kahit hindi nyo gusto. Oy, aminin nyo yan, may mga lilipat. Hindi nyo rin gusto na nandiyadyaan kayo, kaya lilipat kayo. May dalawa dyan, lilipat daw bukas, Lunes. Kayo may kasalanan dyan. Bakit kailangan nyo pang isisi sa presidente, sa executive? Kunyari, wini-weekend kayo, sinasampahan kayo ng mga kaso, etc. Kasi marami daw po miyembro ng majority, sinampahan na ng kaso. In fact, si Jinggoy Estrada, na-issue na po ng warrant yan. Madam, Amy, mga DDS, hindi pa man po kayo ang majority dyan sa Senado, ongoing na po yung investigasyon dyan sa kaso ni Jinggoy. Tapos ngayon sasabihin niyo, kasi naging parte na kami ng majority, kasi gusto nilang i-weekend yung majority, yung Senado, kasi mag-impeachment trial, ha? Anong sinasabi ninyo dyan? Mga kalokohan nyo lang yan, mga gawa-gawa nyo lang yan. Nako, nagbabantay po ang taong bayan. Anyway, bukas, Lunes, ang tabayanan po natin, sana totoo, na may dalawa pong Judas na lilipat sa minority. Ano na kayo itatawag natin yan kapag Judas na nga, ng Judas pa. Anyway, antayin natin yan bukas, no? Allegedly, dalawa daw po yan. Ang tabayanan po natin yan. Anong say mo dyan, ka-coffee? Anong komento mo, opinion, reaction? Lagay mo dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee, mga nasa Facebook, please. Baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Bye-bye.